Nagulat ako syempre kasi hindi ko naman in-expect na nung araw na yon ay pupunta sila. Nag-worry ka ba na baka puntahan ka talaga ng field collector? Tinatakot ka kasi ng mga ola na pupuntahan ka ng field collector kasi overdue ka na. Ay almost 3 years akong due date sa tatlong loan up ko na to. Share ko sa inyo yung naging experience ko and paano ko to na-overcome. Na-edit kasi guys ang address sa loan up. Totoo nga ba to? Share ko sa inyo to guys. Panoorin niyo itong video na to para may matutunan kayo. Okay guys, most of you ay nagko-comment po sa mga video ko nagsasabi na na-edit daw yung address sa loan app. So parang ito yung pinaka-best escape para daw hindi kayo mapuntahan ng mga field collector. Kasi nga naman, may lito sila dahil hindi na nila malalaman kung saang address and ano talaga ang totoo mong address. May mga nagko-comment din guys na nagsasabing pinuntahan talaga sila ng field collector. Tapos may mga nagsasabi din na hindi totoo, part lang ng pananakot. Sagutin natin yung lahat yan guys. Share ko muna sa inyo guys ang naging experience ko before. Okay, way back siguro 2 years ago na din, nagkaroon ako guys ng tatlong loan up na to. Pero itong loan up na guys, itong tatlong loan up na to ay legit naman siya. Okay, kilala siya ngayon guys and SEC registered. Tapos regulated po siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ngayon guys ay settled na po kami, maayos na po kasi na-settle ko na yung mga balance ko. Kwento ko lang sa inyo guys yung nangyari sa akin. Lumipat ako guys ng tirahan pero hindi sa tinatakasan ko sila. Siguro dahil kailangan ko lang lumipat kasi yung trabaho ko is malayo na talaga siya. So kailangan kong mag-relocate. Nagkwento o nagsabi sa akin yung mga kapitbahay ko noon na may 2 beses na napumunta, siguro mga field collector lang to ha. I'm not sure kung field collector ito. Pumupunta daw sa dati kong tinitirahan, nahanap ako, tinatanong yung pangalan ko kung kilala ba nila ako, tapos kung saan na ako nakatira. Di ba guys, kung ikaw sa sitwasyon parang matatakot ka, hinahanting na ako ng pinagkakautangan ko, ganun. Pero guys, hindi ako nagpa-apekto. Pero alam ko na talaga na pag gantong may utang ka na talaga sa mga loan app, haharasin ka talaga nila, kukulitin ka nila. Sagutin natin yung mga comment na pinuntahan talaga sila ng field collector. Yes guys, possible talaga na puntahan kayo ng field collector kung legit naman yung mga loan app na to. Kagaya kay GCash, kay Paymaya, basta yun, yung mga regulated po ngayon ng bangko. Ngayon, how it becomes so possible talaga na pupuntahan kayo? Siguro guys, kung mag-e-effort talaga sila na magbabayad talaga sila ng mga field collector. Kasi another expense po yan ng company na magbabayad ng collector para puntahan talaga kayo. Pero again, hindi talaga siya ganun kadali kasi ang pagpunta pa lang talaga sa bahay nyo, paghahanap pa lang talaga sa inyo ay malaking gastos na po yan. Mas malaki pa siguro yung gagastosin nila kaysa utang mo. And now, proceed tayo sa nagsasabing hindi naman talaga pananakot lang ang lahat ng yun. Yes guys, pananakot lang po yun. Alam niyo kung bakit? May mga kakilala ako, then may mga nagko-comment din sa mga video ko na almost 5 years, 6 years na sila na overdue sa mga loan app na to. And most of them ay legit na mga loans. Tapos, sa loob ng mahabang panahon ay puro lang mga text message, pananakot, mga ganito, mga notice na napupuntahan. Pero wala naman talaga nangyayari, hindi sila pinuntahan. Ngayon, proceed tayo sa naging utang ko before. Paano ko siya na-settle? Then, hinanap ba talaga nila ako sa bagong tinitirahan? Pinuntahan ba talaga nila ako? Actually guys, meron akong na-experience na pumunta sa bahay ko pero hindi field collector. Okay? Hindi ko nasasabihin sa inyo to pero parang nabigyan lang ng heads up ng ganito yung mangyayari daw. Pero hindi ako naniwala. Ngayon guys, gusto ko lang ibigay sa inyo yung information na to na kapag hinaharas kayo and tinatakot kayo ng mga loan app na to, huwag niyo agad isipin na katapusan ng mundo, mapapahiya ako, anong dapat kong gawin. It's better ba to end up my life now? Parang gano'n OA naman. So dapat hindi gano'n. Huwag mong isipin na ano yung mangyayari sa'yo basta wag gano'n. Naaawa kasi ako sa inyo eh. May mga nababasa kasi ako sa mga sa Facebook ha. May nababasa ako sa mga Facebook group na may mga utang na nagbigay lang talaga sila ng ideya na kailangan lang daw talaga baguhin yung address dun sa loan app mo para daw hindi ka talaga mapuntahan ng field collector. Kasi naman, magbabase naman talaga si collector doon sa address mo kung saan mo nilagay or kung ano yung nilagay mo doon sa address mo. Dati po talaga ay na-edit po talagang address. Based on my experience Hindi ko alam kung ako lang or lahat ay nagawa to.
Siguro, kay Tala guys, yes. May utang ako dati kay Tala, almost 6K yung utang ko sa kanila. Tapos after ko mabayaran yung due date ko guys, ay na-edit po dun yung address. I'm not sure kung hanggang ngayon ay na-edit siya kasi hindi na po ako gumagamit ng Tala. So ayun. Bago po yun na-edit guys, ay kailangan muna ng approval. Siguro ng customer service nila or ng system nila, I don't know why. Pero nung time kasi guys na na-edit ko siya, na-approve agad yung address ko and agad nag-pop up na updated na daw. So guys, try nyo din siya sa mga loans nyo ngayon. Siguro kung nagdadalawang isip nila kayo, nagdadoubt kayo, install nyo ulit yung app. Tapos siguro kailangan yung baguhin yung address doon or whatsoever. Kayo na bahala doon. Tapos guys, may mga nagsasabi din, ito ha, based on my experience din to, lahat naman talaga ng broadcast ko sa channel na to ay base lang talaga sa experience ko and sa inyo guys, sa mga comment nyo din. Ayun, yung iba kasi guys, ang ginagawa nila ay tinu-turn off daw nila yung location ng app o di kaya ng mismong cellphone mo. Tapos yung iba naman daw guys ay nagda-download daw po ng fake GPS, something like that. Siguro matrabaho na siguro yun, lalo na sa mga hindi masyadong kabisado sa cellphone, no? It's another time consuming kung gagawin pa natin yun. Pero yung pag-turn off ng notification guys, I mean ng location, ay totoo siya talaga. Totoo siya guys. Kasi one of my, dati yung loan app ko dati na try ko din, ay nag-turn off ako ng locations app na yon. Tapos ayun, hindi nila ma-access din siguro yung address ko. Ngayon, ano nga ba ang solusyon sa problema natin? Pupuntahan ba tayo ng collector? Ano ang dapat mong gawin? Ganito guys ang gawin natin. Kapag nag-notice talaga sila na pupuntahan tayo. Una sa lahat, wala ka naman talaga dapat ikatakot kapag pinuntahan ka ng collector. Kasi parang normal lang yan, parang Bombay lang yan na pupunta sa bahay nyo, magsisingil lang ganon. Tapos, hindi sa punto nakaharasin ka ng collector sa mismong pamamahay mo ha. Kasi ibang usapan na yan kapag kinaragkad ka na sa sarili mong pamamahay, hindi yon. Huwag tayo matakot guys, harapin natin kasi multo. Parang multo kasi siya guys, kapag may due date tayo, like may utang tayo hindi na nabayaran, parang minumulto tayo eh. Kidding aside, pananakot lang talaga yung iba dito, kaya siguro confident din ako nung time na yun. Hanggang ngayon naman talaga guys, wala pa akong na-experience na pinuntahan talaga ako ng collector. Wala naman talaga sila magagawa kung babayaran mo yung utang o hindi. Lagi ko kasi sinasabi guys, paano ko po na-settle yung dati kong mga utang ay, ang ginawa ko guys ay yung mga principal amount lang talaga yung binayaran ko unti-unti. Okay? Kasi masyadong malaki. Tapos yung mga interest guys ay bahala kayo dun sa interest na hindi ko na binayaran. Although yung mga penalties talaga guys ay, ayun, nagbayad ako ng kunti lang talaga yun. Kasi yung mga principal amount lang, dinaan ko na lang sa sales stock. Pakikipag-usap din talaga sa kanila. And that's it guys for this video. Ay umaasa ako na nakakatulong yung mga video sa inyo. Huwag pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and follow niyo pa ako sa aking mga social media, Facebook and TikTok. Yun lang naman. God bless. See you on my next video.